G-Box of Happiness. Ayan. Hello, beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And I'm inviting you to like, subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And for today's vlog, ay mayroon na naman tayong planned mail. So, another box of happiness. So excited na ako to open this 3 box. And mga rare type yung kinuha ko. So, I have 3 box. Today is November 12. So, dumating po siya kahapon. And surprisingly, dumating na pala sila. So, hindi ko po alam na na-ship na pala sila. Ayan, so late sabi si seller. Nung tinanong ko lang, tas siya nag-send ng resibo. So, ayun, this is from Succulent Bali. I will post her page para kung gusto niyo mag-order ay i-search nyo din. So, tara, let's start. Kung maganda yung air dry, kung healthy yung kanyang succulent, kung may pests or fungus pa, at kung maganda yung air dry ni Madam. Ayan. So, let's go! Hello! So, nakapag-unbox na po ako ng succulent. This is the 3 box. Pero wala pa po dito yung iba. So, ayan, nilagay ko muna dito. Papahingahin ko lang sila for a night. Then, magtatanim na ako after pahingahin sila sa kanilang box. Diba? So, ayan, napansin ko din sa may tinda ni seller, maganda naman, tsaka marami kasing tindang rare si Ma'am Succulent Bali. And yun nga lang, napansin ko yung ibang succulent niya is may fungus, kasi sabi nga niya, yung iba kasing kinuhang rare sa kanya ay hindi ko na nakuha, pinapalitan na lang ng iba kasi nagpupungus nga daw sa kanila ngayong taglamig. So sabi ko, gumamit po kayo ng fungicide. Sabi niya, gumamit naman siya yung Toroge Blue, yung blue na ginagamit usually sa Benguet. Sabi ko, try nyo na lang po Ditane. Mas maganda kasi Ditane. Yun nga lang, mas pricey si Ditane compare kay Toroge Blue. Toroge Blue kasi mura lang eh. 'Di ba? Parang nasa 25 yata. Ewan ko kung ilang grams yon. So, anyway, yun nga. Sinabi ko na dati na ang ko sa inyo is ang mai-recommend ko sa inyo for the fungicides is si Ditane talaga. So, anyway, let's go. So, I have here si Heart Choice. Ayan. So, Heart Choice, masalan po ito sa lowland. Kailangan maitanim na agad. Ito pa po yung iba. Ayan. So, I have 2. So, nakuha ko lang kasi ito ng sets. I forgot kung sino yung partner niya. Ayan, may sunog na lang. Tapos, parang may, hindi ko alam kung fungus to. So, ayun. So, Heart Choice, kasi yung kanyang drops is parang heart. Ayan po. Diba? Ang ganda. Pero, yung isa is bilog. Actually, nakita ko nga din, parang parang may iba pa silang cold na may drops. Parang may iba, Heart Signal, ayun. So, other name niya is Heart Signal, pero ito, tingnan nyo. Pero yung iba niyang bukol-bukol is ganyan lang. So, para lumabas din yung mga bukol-bukol, lalo na sa mga mahihilig sa may bukol na succulent, papaarawan nyo sila para lumabas yung mga bukol-bukol nila. So, yan, si Madiba. This is 80 pesos for 1, 2, 3 heads. Tapos si Snow Angel.
This is Snow Angel. So, maraming mga rare si ma'am na tinda. And then, this is Marine. Ayan. May pula-pula siya. So, ayun. And then, I have the Rupestres. Ayan. So, ganyan siya. Rupestres. And then, syempre, meron na tayo variegated na Tinkerbell. So, this is 180, 160 ko na binigay madam. So, ganyan siya. So, dalaway color niya, no? And then, I have here si Spotted Deer. Medyo nagdilaw-dilaw na siya. Ayan. So, na-stretch na siya agad. So, this is, makikita nyo, sila is okay. Pero, siya, nagdidilaw. Maybe, maselan siya. Kaya ganyan. Tapos, nga pala, this is air-dried. Parang 3 to 5 days kasi November 6, nag-uproot si ma'am. Tapos, dumating na siya ng 11 kahapon. So, I think nasa 3 days kasi kung pinadala niya kahapon ng 10, 9, binalot na niya yan. So, yun. Sabi niya kasi parang pagka pinatagal niya daw kasi yung air-dry, mag-i-etiolate. Yun yung sabi niya. Pero kasi, di ba, may mga seller naman na di ba meron akong seller na nabilang 2 months pero maganda pa rin yung kulay. And upon asking on her, sabi niya, nag-air dry siya dun sa loob ng kanyang greenhouse para mapanatili pa rin yung kulay. So, kaya pala healthy pa rin. So, anyway, seller has different technique. So, may kanya-kanya silang paniniwala. Pero, first time ko lang kasi nakabili sa isang seller na 3 to 5 days nag-air dry. Ayan. Pero, ayan, okay naman sila. Kasi mas matibay yung succulent kapag in-air dry sila ng matagal. Mas matibay sila dito sa lowland. Kapag kasi paikling panahon nag-air dry, may iba namamatay. Tsaka pag pangit yung air dry ng halaman, sayang yung pera. Madali po silang mamatay dito sa lowland. So, ganun po siya. So, ayun, again, kapag mas matagal kasi yung air dry, mas matibay po yung succulent pagdating sa lowland kasi lalo na po dito sa amin sa Nueva Ecija is sobrang init po dito. Matindi po yung init dito. Tinatanong nila bakit sobrang init dyan. Hindi ko din po alam. Pero matindi talaga. So, based po sa experience ko, mas matibay yung succulent kapag in-air dry siya ng matagal kesa po dun sa ilang araw lang. So, dati nakabili na din ako sa ibang seller. Pagdating talaga ng succulent, naninilaw. Kaya laging tinatanong, ilang araw po ba kayo mag-air dry? Kasi sa inyo lang po ako nagdidilaw yung mga succulent pagdating dito. So, 1 week. Tapos nung 2 weeks ko, okay naman yung succulent. So, you have to be familiar din sa seller kung paano sila mag-air dry. Tanongin nyo, hulutin nyo. Okay lang yun kasi bayad nyo yung plants nyo. Importante, makarating sa inyo yung plants nyo ng maganda at maayos para hindi sayang yung pera. Dahil ang pera, pinaghihirapan din natin, di ba? So, yun, back tayo. So, this is a Snow Angel, the Spotted Deer. I think maselan kasi nagdilaw siya. Sabay-sabay lang naman to in-uproot ni ma'am, pero siya yung nagdilaw. So, I wasn't expecting din na maganda talaga yung plants. Kasi nung tinanong ko si ma'am, sabi niya kasi parang 1 week. Pero hindi naman 1 week kasi ano lang yun, nasa parang 3 days to 5 days nga lang. So, yun. Anyway, this is cream tea. Ayan. So, Lawi Hybrid. And then we have the cheesecake. Ayan. This is cheesecake. So, cheesecake. First time to have cheesecake. Ayan. And then the agaboides. Dark yung kanyang pagkapula. So, lipstick. Ayan. So, agaboides lipstick. And then this is iceberg. Ayan. Diba?
So, matulis din yung kanyang mga rosette. And para din siyang kapamilya ng Agaboides, but I don't know. So, this is Amazing Grace. So, nakabili po ako ng dalawa. So, kay mamura yung Amazing Grace. Nabili ko ito ng set 160, 150, parang ganun. May partner siya na halaman. So, di ba ang mahal ng Amazing Grace kasi. Ito rin. This is malaki din. Ayan. Ayan. Malaki. Pansin ko, isa din sa mga napansin ko kapag madali lang siyang in-air is malambot po yung rosette nila. Like this one. You see? Malambot siya. Kapag kasi ito in-air na matagal, very firm po sila. Kapag in-air ito na mabilis, malambot sila kagaya niyan. Ayun. Malalambot yung leaves nila. So, ayun. Ayun. Hopefully, mabuhay sila dito. This one is maganda, Simulans. Masalan din po ito sa lowland. Ayan. So, ang lambot po ng leaves niya. Oh. Biglang lambot. Ayan. Ganda niya. Para siyang para siyang lovely rose din. Pero, ganda ng niya, oh. Yung rosette niya. This is also rare one. And then, this is Sedum Craigie. Ayan, oh. Ang ganda. And then, this one is the Snow Panda. So, mababait din to sa lowland. Kapamilya din ng mga tomentosa. So, din to? Mas gusto nila sa, yung sa akin kasi yung ganito ko dati, sa lilim sila, sa shaded. Yun nga lang, mabagal silang lumaki kasi nasa shaded lang sila. So, pwede din siguro itong ROS type. Tandaan kapag ROS, kailangan well-rooted at saka medyo sanayin muna sa weather sa inyo. Kailangan pag-acclimate nyo muna sila ng matagal. Yung iba 1 month, pero ako usually pag matagal na. 3 months would be sa akin. Ayan. So, laki niya oh. Cute. So again, this is Snow Panda. Mabait din to. Tsaka never ko nakita yung Snow Panda ko na nagsalan or nag-inarte sa akin. So meron din siyang fungicide Toroge Blue. Ayan. And this is the Bloody Gem. To set ko lang to nabili. Bloody Gem. Lamp siya. So this is Tito Buns. Ito, Tito Buns. Ayan. Kasi po yung binili ko dati kay mom na bulok kasi yun po yung true bush sheep. Nag-moist siya sa loob kaya sabi niya palitan niya. Kasi yun nga, umuulan kasi nung time na na-deliver. Tapos ang tagal sa box, like 3 days. Tapos nag-moist siya sa loob. Patted yun kapag patted po siya shinip. Kasi true bush sheep nga. Ayan. So, next tayo. So, this is the another batch. Another batch. Ayan. So, dito muna tayo. So, this is Sang A. Lawi hybrid din yata siya. So, one of rare succulent din. Then, this is 3 heads Black Swan. Yata 3 heads Black Swan. Pero, parang White Swan yata siya. Ayan. This is the Longissima drops. Ayan, may mga drops siya. May mga bukol-bukol. So, again, yung mga ganito, kailangan nyo silang paarawan. And then, laon. Nagustuhan ko si laon kasi bait siya sa akin. Ayan, bait siya sa akin. And look on the flower. Ang ganda. And pabuka pa yung iba. Ayan. So, this is the Irish meat. Ayan. So, yung ganito ko nasunog. Ayan. Si Irish meat. Then, clavatum. Ayan. So, clavatum and Tito Buns are masaselan sa lowland.
So, naniniwala ako, mas bet nila sa malamig. Malamig na na lugar. Yan. So, may mga succulent din na may kanya-kanyang trip na lugar, diba? So, this is the variegated PBN. So, actually, nahihirapan din ako na buhayin to. So, I would try again. Ayan. Tingnan ko, parang may mealybug siya. Ayan. Nako. Ayun no. Kita niyo ba? May mga mealybug siya. Sadly. So, this is the pink champagne. Ayan. So, parang tingin ko ito si Amazing Grace. Yan. Siya si Amazing Grace. Tapos ito yung isa. Yan. Diba? Tapos, yung isa, nakakalito naman kasi yung itsura nila, pare-parehas. Ayan. At ito si Lovely Bear. Ayun. So, I think siya yun. Nalito ko sa kanila. So, medyo nag-etiolate. So, may mga UP din siya sa mga leaves niya. Siksik kasi yung box. Siguro para hindi na maging 4 yung box. Ayan. So, this is Sang A. Ay, hindi. Ito yata si Sang A. Ayan. Sang A. Sino kaya ito? So, this is the Saragosi times Lawi. So, nakita niyo na ba yung Saragosi? Medyo matutulis yung kuko ni Saragosi. So, ito. Saragosi times Lawi na may mga blood. Ayan. So, parang siyang talagang dugo na natuyot. Charot. Ayan. And then, of course, yung rare ko talaga. Ito, matagal ko na itong gusto. Si Swansis. Ganon. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation kasi Swansis. Ayan. So, may nakita kong ganito. Pag stress siya is super dark. Parang gray talaga. Na dark gray. Ganon. Ang ganda. So, ang lit lang niya guys. So, this is 200 pesos. Yun nabili. Ayan. And then, we have the Crispate Beauty. So, actually, dati nga, bumili ako ma'am. Yun nga yung nagmoy. Sabi niya, papalitan niya. O, diba? Ang bait ni seller. So, parang may mealybugs. Meron ako nakikitang mga mealybugs. Ayun, So, may mga mealybug yung mga plant ni ma'am. So, hindi ko sila isasama sa mga plants ko kasi maghahawa sila. Ayan. Pero 2 heads na yung binigay niya. Diba? And then we have the Lawi. So, ang liit lang niya guys. So, this is 300 pesos. Ang liit lang niya. Oh. Hindi ko alam kung ganito lang ba talaga kaliit yung 300 pesos. Ayan. So, in-offer lang to ni ma'am. Since wala pa nga ako. Sige po ka kung ganyan. So, you know naman, Lawi, maparina talaga yan. So, ito po yung favorite na binivade ng mga succulent breeder or succulent grower. Ayan. Siya yun. Lawi. Lit lang. So, next batch. So, ayan. So, we have the Orbiculata. Sorry, nag-iingay yung pusa dito. Ayan. So, we have the Orbiculata. This one. Medyo maarte din po ito. Kapag mainit, naglalagas sila. So, meron na akong ganito dati. Kapag stress sila, fully
purple to pinkish po yung kulay ng tips nila. So, maganda din to actually. So, ayan. Pero mabait naman siya. Yun nga lang, pag sobrang init. Siguro, dito sa amin, pag sobrang init, hindi niya kaya. So, I have the Tornado. So, maganda din to. Matubig yan. Takaw sa tubig yan. Then, the Pink Crew. Ayan. So, iba po siya. Pink Crew. And then, this one ay ito ay sino kaya to? So, basta isa dito champagne. Ayan. So, may mga spot ng red. Ba't kaya sila nagkakaroon ng spot ng red? May parang rashes ba? Ayan. So, I think this is champagne. And then, kumuha po ako ulit ng, walaan niyo kung sino to. Sino yan? Nag-etulate naman na siya agad. Si Murasaki. And then, this one, si Sophia, mabait po to sa lowland. Ayan. Ayan siya. So, mura lang to. 25 yata. Tapos, eto, si Petite Beauty. Halos magkahawig sila. Ayan. This is Petite Beauty. Tapos, eto si Sophia. Ayan. And this is Makinoy. Ayan, Makinoy. Matakaw din to sa water. Para lang siyang damo summer. Pero ako gusto ko siya. So, dito naman tayo sa Vax na to. Gusto ko ng mga kulot set. Actually, matagal ko na siyang gusto magkaroon ng kulot-kulot set. Parang nakita ko kasi yung kay Cat Socks ba yun? Basta si Cat Socks. Gaganda ng mga kulot-kulot set nito. Super colorful. Mapapasana all ka na lang. Pero yun nga, si Cat Socks is from ibang bansa kasi. Kaya ang gaganda ng mga succulent niya. So, yun. This is 500 pesos for the kulot set. Ayan. So, I think this is the new heights. And I see some of the punggos here. Ayan. O, diba? Yung mga punggos. Kahit na may blue toroge. So, ayun. So, what would I do? Lalagyan ko sila ng dating. Dadating ko na lang sila. Nakakaloka. Wala akong naloka dito pagdating. Tsaka pagka may punggos at may infested ng pest yung inyong mga succulent, huwag yung i-mix sa houseplant nyo na hawa yung mga yan. So, I think this is Etna ba to? O Linguas? I think Etna. Ayan, mas chubby yung leaves na. Si Linguas yata yung mahaba yung leaves na kulot, diba? So, ayan. And also, meron siyang mga punggos. I think yung mga curly set is prone to punggos talaga. Kasi meron akong curly party dress dati. Yung punggos. So, this one is raindrop. So, yan. Actually, yung raindrops has two colors. The other one is yung commonly yung violet and yung iba is pink to yellow. May ganun. May ganun ako nakuha dati. So, yan. Gusto ko ng mga raindrops. And also, may mga punggos. And then, ito yata si Etna. Ayan. Ayan siya. So, for the pest, ang gagamitin ko is si Sevin. And, sino to? Si Baron Bold, I think. Ayan, Baron Bold. So, ito si raindrops. Sino ba yung nakita ko may parang something? Ito ba yun? Ayun, tingnan nyo. Diba? Punggos talaga. Just the raindrops din. Ayan. Diba? So, medyo nag-etulate na yung gitna. Babalik pa yan kapag nasa yung exposure natin. Morning sunlight lang muna, syempre. Pagkatanim natin is
sa shaded area for 1 to 2 weeks. Then, tsaka natin i-morning sunlight. Thank you, ma'am. You're welcome, ma'am. Ayan. So, meron pa dito. Hindi ko kasi kilala. So, nakahiwala yung mga kulutsot. Hindi pa kasi nag-reply si seller. Ayan. Hindi ko siya kilala. And then, ito yung mga maliliit. So, ito ay si Poco Angel. Ayan. And then, barbecue na nasunog. Ba't naman nasunog to, ma'am? Ayan, baka mamatay to. So, ito po pala ay si Franz Anna. Para din kasi siyang champagne. Ayan, Franz Anna pala siya. So, for the judgment, ayan. So, what I can say kay seller, actually, sinabi ko na kanina na, yun nga, maganda naman yung air dry ni ma'am kasi malinis. And, yun nga lang, kinulang kasi sa araw. Kasi yung dahilan nga daw niya, mag-i-etulate daw kasi kapag pinahaba daw niya yung air dry. Yung iba naman kasing seller, 'di ba? Na-maintain naman nila yung hindi naman nag-i-etulate. So, may mag-i-etulate pero hindi ganoon. So, ayun, yun nga, may presence of pest, may mealybugs and fungus. So, syempre kung iba bibili pa iinis, nakakainis naman din talaga kasi syempre nagbayad ka ng tama, it should be fair, 'di ba? Ibalik sa'yo din ng tama. So I would use na lang some of yung mga affected ng fungus, I would use the Titan. So yung iba naman nag-etulate yung iba, so yung iba okay naman. Tapos kung may nalagas, opo, may mga nalagas po, wala naman nabulok. Wala rin namang mushy leaves, wala naman. So, kung ganito kasi, halimbawa kung ganito, kung maikling panahon lang in-order yung seller at pinatagal nyo po sa box, magmamashi po sila. So, yun po yun. And, yun nga, para sa akin, mas maganda pa rin na yung air dry is matagal. 2 weeks is much better. Kasi mas matibay yung succulent kapag in-air-dry sila ng tama. At, ayun, malambot nga yung leaves niya. They should be firm kung na-air-dry na matagal. Dapat hindi po ganitong malambot. Kasi natatakot din akong hawakan yung iba, malalambot talaga yung leaves nila. And, may mga nabilan din ako na seller na maikli din mag-air-dry. So, I think, kapag bilis lang yung air-dry, malambot talaga yung kanyang leaves. So, may pa-free po ba sa seller? Meron naman yung Super Bomb, ay, yung Murasaki. Kasi, yun nga, may mga hindi ako nakuha na succulent kasi nagpungus. Pero, si Super Bomb, may yung amount na hindi ko nakuha is kinuha ko ng ibang succulent. Tapos, yung 70 pesos is, yun yung pre-ni-ma'am. So, sinanong ko kasi si Murasaki dahil bet ko nga siya. Tapos parang 30 pesos na lang kasi natira dun sa amount. So, sabi niya, gift na lang daw niya, free na lang daw niya yung 70 pesos. Ayun. So, si seller kasi is, nakikita ko sa group na doon bumibili yung iba. And sabi na maganda daw mag-air dry siya. And second time ko na po bumili, the first one is yung True Brush Sheet, and then the second one is eto, air dry na. Kaya sabi ko, air dry na lang po. And mahirap din kasi magtanggal ng lupa. Ayun. So, eto, this is, hindi ko din alam, pero tingnan yung itsura niya. Mukha na siyang masishipay. Ayan, mukha siyang bibigay. Ewan ko kung sino to. Ayan. So, hindi ko alam kung sino siya. So, actually, kulang pa dito. Wala akong nakitang blue surprise. So, hinahanap ko kung nasaan siya.
So yun, maganda naman yung plants ni seller. Marami siyang rare ones, yun lang. Kinulang yung araw ng earth dye kasi may sarili siyang pananaw. Yun. So that's it. Okay na din for these rare ones, and may pa-free naman siya na ito pinalitan lang niya yung dati kong Chris Pate Beauty ng 2 heads kasi 'di ba nabulok yung dati ko, panalitan naman niya. So yun, that's it. I hope nagustuhan niyo din yung mga kinuha kong mga succulent and excited to repack them. And tingnan natin yung iba dito, mga new ones sa akin, kung kaya ko silang buhayin dito sa lowland. So thank you for watching and see you in my next video at Everything Nice at Peach. Succulent love, your news Platita saying God bless po at laging mag-ingat.